So, kahit dalawa po, no? Sa isang araw, makapag-upload po tayo. Para pagdating ng araw na sakali mang kahit walang nanonood, okay lang. Basta, kahit yung mga anak ko, makita nila na ginagawa ko to para sa kanila. Kasi alam naman natin sa paggawa nito, yung mga anak natin yung magmamana. Alam naman natin na kasalanan ng magulang, anak ang nagdudusa. So pagka kabutihan ng magulang, na kahit na naging marami tayong kasalanan dahil sa paggawa nito ay nalilinis tayo. So ang babasahin natin, Pahayag 5:1-14, ang kasulatan at ang kordero. Ito yung mga isinulat ko. Na bersikulo, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal ng mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Number 13. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng mga naroroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. So basahin na po natin yung buong aklat, no? I-checkan ko na to, na ibig sabihin na pag-aralan na natin to. So marami pa po tayong ito mga bawat isa na ito, yan. Mga libro na to, ay may mga sulat, tapos nandun pa na pag-aaralan pa natin. Tapos back to back po yung sulat niyan. Sineka na po natin, basahin na po natin yung isang buong aklat. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarahan ng 7 selyo. Number 2. At nakita ko rin ng isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis ng mga selyo at magbukas ng nakabalumbon? Ngunit wala isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbubukas o makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isang matandang pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ng Juda, ang anak ni David, at nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga matatandang pinuno at ng trono, napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang, ang isang kordero na nakatayo, na ang anyo ay tulad sa pinatay. So dito, sino ba yung sinasabing pinatay? Ito si Kristo, si Jesus yun. Isa sa pangalan sa pantukoy kay Jesus,
kordero na nakatayo, kordero o tulad sa pinatay. Isa sa pantukoy kay Jesus yun, tulad sa pinatay. Ito may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatirapa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. So ito pinag-uusapan po natin sa langit po ito ha. Inaawit nila ang isang buong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatang nakabalumbon at magtanggal ng mga selyo niyon sapagkat pinatay ka. So tinutukoy na naman dito si Jesus at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika at bansa. Ginawa mo silang mga lahing maharlika at mga pari at itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig na milyong-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa 4 na nilalang na buhay at sa matatandang pinuno. Umawit sila ng malakas. Ang kordero'y pinatay. So, pinagsama na po dito, kordero sa kayong pinatay. Tinukoy dito na iisa lang. At karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan magpakailanman, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng naroon ay nakaupo sa trono at sa kordero. Ang papuri at karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, Amen. At nagpatirapa ang mga matatandang pinuno at nagsisamba. So nakita nyo, kahit mga pinuno, nagpapatirapa pa sila. So dito nakikita nyo na sa pagbabasa natin, ang Espiritu Santo ay sumasa atin sa pangalan ni Jesus.